Samantala dahil nga sa malakas at patuloy na pag-ulan noong weekend hanggang kahapon, nakaranas ng matinding pagbaha at pagguho ng lupa sa 3 lugar sa Subic, Zambales. Patuloy naman ang isinasagawang operasyon para sa ilan pang natabunan ng lupa. Narito ang report ni Emil Carion. Sa bahagi pa lang ng NLEX at SCTEX, bumulaga na sa PTV Rapid Reaction News Team ang malakas na pagbuhos ng tubig ulan. Pero pabugso-bugso ang ipinakitang galit sa amin nito. Pero ang epekto sa mga kabahayan sa kanang bahagi at ganun din sa kaliwang bahagi ng SCTEX ay nakakamangha. Malapit sa Dinalupihan at Hermosa exit ay mga truck ng Philippine Air Force ang mga may kakayahan na lang na at mag-rescue rito. Ang daloy ng tubig baha, daig pa ang tunay na ilog. May halong alon, kulay kape at kulay putik. Sa pagtingin ko sa silangan at katimugang panig ng makabagong expressway, tubig na ang sumasalubong. Sa impormasyon na ipinarating ni Bataan Provincial Governor Albert Garcia, 5 barangay sa Hermosa Town ang babad sa 4 feet o pataas pa ng tubig baha. Ang Balanga at Dinalupihan ay halos ganun din ang sitwasyon. Ang Subic Bay Freeport Zone ay di nakaligtas sa landslide, kagyat din ang pag-ayuda ng mga rescue teams and engineering teams. Ang bus na ito hindi naman naligtas sa pagkabalahaw. Ang Matayin Bridge ay umapaw, dulot nito ay pagbaha sa Karatig Pamayanan. Ito rin ang humarang sa mga rescue workers at biyahero para makatawid mula Maynila patungo sa iba pang bahagi ng Zambales. Ayon sa Local Risk Reduction Management Team, 3 to 4 feet floodwaters ang nanatili dito. Lumutang ang halos 20 sasakyan na nakaparada sa gilid ng daan. Ang Barangay Due, Subic, Zambales ay nagbistulang isolated. Dulot ng halos 3 araw na pag-ulan mula Biyernes, Sabado hanggang Linggo ay lumambot na ang mga burol dito. Kaya mabilis ang pangyayari sa landslide sa mga bahagi ng Kawag at San Isidro. Pagputok ng impormasyon na may naganap na landslide dito sa Zambales ay kagyat na tumakbo ang PTV4 News Team. Alamin natin kung ano ang nagaganap dito. Tulong-tulong ang mga rescue teams ng PNP, Philippine Coast Guard, DPWH, LGU, Red Cross, Armed Forces of the Philippines, mga NGOs at iba pang volunteer groups para mailigtas ang mga pinaniniwalaang buhay pa sa ilalim ng gumuhong lupa at putik. Pero sa lugar lang na iyon, 12 katao na ang kumpirmadong patay, maraming iba pa ang sugatan. Nandito ang taga Bureau of Mines ngayon at pinag-aaralan na nila kung ano ang pwedeng i-rekomenda. Nakasan ko na lang ang loob ko para mabuhay lang kami ng anak ko. Sa pagkakakwento ng mga nakaranas sa insidente sa pagitan ng alas 6:30 hanggang alas 7 nang marinig ang malakas na dagundong ng lupa, mabilis ang pangyayari. Ang sumunod ay biglang pagdagan ng putik, buhangin, lupa at mabibigat na bato at semento sa mga nakaligtas sa sakuna. Bumalik agad ako ba? Akala ko naman yung nakapatong doon sa bahay namin, bahay pa namin, hindi na pala. Isang Fisher Folks community ang Wawandue. Sa gitna ng pagsubok, tila hindi ito maatras. Lalo pa itong sumusulong. Paulit-ulit ang babala ng mga otoridad sa mga residente rito sa posibleng maganap na landslide. Ang iba ay sumunod, ang iba ay hindi. Ang naganap ngayon ay isang leksyon. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Emil Carion.